Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Noel Ocampo Reyes, Assistant Secretary for the Department of Agriculture. At the same time po, spokesperson. No? Sa lahat, welcome po sa aming 100, na po, virtual presser ng Task Group on Food Security ng IATF. Ito po, so milestone po ito, 27 of May 2021. Sana kasama natin si Secretary William Dar. Kaya lang po may previous commitment. Kaya mas matimbang po sa kanya ngayon na kasama rin po natin ngayon. So sa loob po ng halos isang buwan ay nagbigay-pugay po tayo sa ating mga food frontliner at sa iba pang agri-fishery stakeholder ng ating bansa. At ngayong araw po, idinaos ang culminating katapusan ng pagsasara ng celebration. Pero tuloy-tuloy naman po yan. Hindi lamang Mayo ang sineselebrate ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda. So kahit natapos na po ang Mayo, hindi matatapos po ang ating pagpupugay sa ating mga food heroes. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pong 100 presser natin, kung baga 2 beses sa isang linggo, 4 na beses sa isang buwan, kung 25, nakarami na rin po kami na presser at sana po nagiliwan niyo po at naging bahagi kayo nitong sa inyong hapon po dito sa PTB4 naging bahagi po yung aming presser sa inyong hapon. So ang task group po ay binubuo, no? Ang task group on food security ay binubuo ng 23 agencies at divided po yan sa 9 sub-task groups. Ito po ang food resiliency, energy, food value chain and logistics, water, agribusiness, food procurement and logistics, economic intelligence at pangwalo, strategic communications at huling-huli, ang pinakabata po, aquaculture and fisheries. Nakarang linggo po, we conducted the National Food Security Summit with the aim of identifying what are the major stumbling blocks for achieving food security, especially amid this pandemic. Ito pong summit na ito ay pangalawa na po. Ginawa namin yung una noong 2019, pero wala pang COVID noon, wala pang ASF noon. Ngayon, pangalawa po, talagang mas matindi po ang pangangailangan nitong plano. At ito naman po ay ating bibigyang halaga at kung anong laman nito. Kasama po natin ngayon, please welcome our Undersecretary for Policy and Planning, Yusek Rodolfo R.V. Becerra. Yusek R.V. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ako po ay nagpapasalamat. Ito ko ay pangalawang pagkakataon ko na imbitahan po dito sa ating virtual presser at maraming salamat po, Asek Noel, sa pagkakataong ito para ma-explica po natin yung mga naging resulta, at least some of it, ng ating Food Security Summit. Yan po ang pag-uusapan namin mga kaibigan. Pasensya na po kami, pareho kaming Ilocano, kagaya namin Secretary William Dar, Manong Willie Dar. Si Yusek Arby po ay tubong Pangasinan po ako. Po. Western Pangasinan. Western Pangasinan. Kami naman po Ilocos Norte, si Secretary Ilocos Sur. Pero yung mga nanonood dyan ng PTB4, Kabagyan, Kakabsat, Ilocos Norte, Northern Luzon, and other parts of the country, worldwide, naka-stream tayo. Okay. So, naimbag na malimyo amin. So, ito po, Yusek RV, tawagin ko na po si Yusek RV, Rodolfo, pinaikli niya po, yung Rodolfo Becerra, RV na lang po, Yusek RV. Kumusta po yung assessment ninyo dito sa ating National Food Security Summit? Ay, maganda po. Napakaganda ng partisipasyon. Alam po ninyo, bago pa yung actual na National Food Security Summit, series of weeks, 3 to 4 weeks po before that, kumukonsulta na po yung ating mga regional offices sa mga iba't ibang region. And they have had their own workshops about region. Yeah. At ito po ay na-consolidate po natin pagdating po ng National Itong Summit, May 18 at 19. Marami na po talaga, kumbaga na proseso na po yung mga inputs natin. Napakarami nga. Yun ang isa-isahin natin, himayin natin. No? Ito po,
makikita nyo, matutunghayan nyo Sorry. yung mga iba't ibang rekomendasyon, no? Dapat po magkaroon tayo ng yung clustered areas na kung saan merong organized farmers and fishers. Support sa water. Una, walang agriculture po mga kaibigan ko, walang tubig. Yan po. At i-capacitate po natin, palakasin pa po natin itong agricultural extension workers, pati siyempre local leaders, at promote investment. Ano po mga, siguro i-relate natin, itong sa mga susunod taon yung sa Carby, yung Mandanas and Garcia ruling. Lalaki daw ang pera ng mga LGUs at magagamit nila ito para palakasin pa ang sektor ng agrikultura ng mga probinsya. Ay, tama po. Talagang napaka-importante po yung tawag dito, polisiyang yung Mandanas ruling. Although, gusto ko pong isang pasubali lang sa ating mga nakikinig, na yung Mandanas ruling is meant only to increase the budgets ng local government units. Okay, tataas nga ang budget nila. Nakatutok ba ito sa agrikultura? Yeah. Hindi po. Wala pong direksyon na sinabi ang Supreme Court. Sinasabi lang ng Supreme Court, ang LGU ay may mas malaking share na ngayon mula sa national budget. Pero kailangan nating tutukan ang mga LGU para naman bigyan nila ng mas matinding pansin ang development ng agrikultura natin. Yan, dyan ako papunta, tumbukin na natin. Kaya ito, mahalaga itong ginawa nating Food Security Summit kasi magiging framework. Hindi po ba? So again, yung trabaho nyo, yung framework na direksyon, ito pong ilalatag natin yung commodity roadmap sa kanila, hindi po ba? Para sa kanila yun. Kasi nga, kailangan na nating ma-strengthen. Kailangan nating mapalakas yung partnership sa mga LGUs. Kasi po, matagal na nangyari yung tinatawag nating decentralization and devolution Pero of wala functions. 30 years. Alam niyo po, ang Department of Agriculture, ang naiwan na lang po ay mga central offices. Regional, agad doon. Meron tayong regional offices ngayon, pero hanggang region lang yung function natin. We need to coordinate with the local government units. Kailangan nating mapalakas yung partnership na iyan sa ating mga LGUs para in tandem with the LGUs, mas diretso yung pagtulong natin sa mga magsasaka at mangingisda. Yeah, siguro pakita natin yung frame number 2, no? Kung saan yung mga policy recommendations. So, inatasan po kayo ni Secretary na ito, tutukan. Anong mismo ang, sa palagay niyo, yung marching orders niyo kay Secretary Yusek Carby? Basically, ang una kong natanggap, no? Wala kay Secretary is develop a strategic plan on how to support ang ating mga iba't ibang importanteng commodities. Ayan, At kasama dyan ay i-develop na rin natin yung short-term, medium-term, long-term roadmaps para ma-develop natin yung ating mga commodities. Specifically, yung mga top production areas natin also, at mga commodities na kailangan nating suportahan. At the same time, marami pang mga commodities kasi tayo na may potential pero hindi natutukan nitong mga nakaraang panahon at kailangan na nating ma-develop para po ma-address natin yung tinatawag nating pangangailangan din ng ating bansa for food security. Alam niyo naman po na kailangan pa nating palawigin ang produksyon ng ating mga pagkain. Isa na po dyan, bigas, nag-i-import pa tayo. Opo. So, kailangan po talaga yan. So, ito mga kaibigan, meron naman po dating industrial commodity roadmaps. No? I-update po yun. Kasi po, noong nakaraan, wala pa yung ESF, wala pa yung pandemic, wala pa yung mga problema ito. So, ito po, yun ang kahalagahan ng itong Food Security Summit kasi mismo nakonsulta sila at ito na may pagbabagong gagawin sa mga recommendations na ilalatag at bubuuin natin, di po ba? Kailangan ng ilatag talaga ito kasi noong mga nakaraang panahon po, ang mga plano, pinansin ko po yun sa mga dinatnan namin ni Secretary dito mga plano ng DA are all nakatutok sa pagpapataas ng produksyon. Okay. Pero sometimes, never mind how it impacts on the farmers. Oo. Kaya tayo nilagyan natin ng component ng kita. Kaya nga, ang isang tutok natin is
palaguin para masagana ang ani. Pero let us also make sure na si farmer at si fisher folk mataas ang kita. Yan. At the end of the day, para makabili naman sila ng ibang pagkain, di po ba? Consumers din sila eh. Kaya nga, ang lalabas niya, napakarami actually concern na hindi lang yung pag-production in the field. Opo. At this is the time now na kailangan nating ma-highlight yung tinatawag nilang value chain. Opo. At ang value chain ay nagsisimula pre-production, actual production, pag-harvest mo may processing, preservation of the shelf life of the Okay, produce, tama. hanggang sa distribution and marketing. Yan po ang tinatawag nating value chain. Yes. At yan ay kailangang matutukan na natin. Pag sinabi po nating agrikultura, hindi na lang po commodity. Ang sabi po sa amin ni Secretary Dar kahapon doon sa meeting, huwag nang commodity. Ang tawag natin sa ating is commodity industry. Tama. At yun pong phrase na yun, kailangan nating isapuso na sa lahat ng mga tao natin sa DA at sa mga pakikitungo natin sa ating mga partners sa LGU at sa mga leaders natin sa Kongreso. Hindi na lang po commodity ang pinag-uusapan, dapat ma-develop natin ang commodity industry. Tama po. At dagdagan ko pa para makumpleto na. Yung iba po, ito, siyam ito, no? Rice, poultry, livestock, corn, dapat yun na-divide pa. No? Pero yan, malalaking commodity industries yan. No? Fruits, vegetables, cacao, coffee, capture fishes, aquaculture, coconut, sugarcane. Isa pa po yan, Yusek Arby, isa pang magandang konsepto po, siguro bago itong sa konsepto, nadidinig na ng ating mga kaibigan, yung food systems. Iba na pag, yung subset lang pala yung value chain, pero yung food system, pati nutrition, pati yung, di ba, environment, kasama na yan sa buong buo. So, yun na yun. Lumawak na yung tingin natin sa buong, hindi lang yung value chain mula production hanggang makarating sa pagkainan. Yung pala kailangan din may sustansya, may environmental concern. Di po ba? Kaya food systems ang tawag na ngayon ng definition ng United Nations. Ang ibig po sabihin nun ay inire-relate natin yung ating industriya sa buong pangangailangan ng bansa. Yeah. In other words, hindi lang po yung production and processing and marketing ang pinag-uusapan natin ngayon. Pero kung hindi, tama ba yung sapat ba yung pagkain at tama ba yung nutrisyon na napupunta sa ating mga At sustainable ba? at sustainable ba? Kasi we have to look long term. Pati Generations po pinag-uusapan ng Pati food climate system smart summit. pa. Climate smart ba yan? Climate is very important. Dapat Climate na-address change. din natin na makatulong din tayong mabawasan yung risks of climate change. Okay. Pwede na siguro tayong pumunta muna, mga kaibigan, Yusek Arby, pagpamanhin nyo. Bigyan natin daan yung mga katanungan ng ating mga kaibigan sa media na nagpadala ng kanilang tanong. No? Kay Ray Pilayo ng UNTV News, ano na daw po ang posisyon ng DA sa panukala ng Kongreso na ibigay as financial assistance sa mga farmers ang sobra na singil na taripa under RTL. Ito po mga kaibigan, ibig sabihin po kasi, sa batas po, 10 bilyon lang kada taon. Pero sumusobra po ngayon yung nakukolektang taripa sa imported rice ng Bureau of Customs. So, sinasabi doon, sinasuggest nila na yung excess niyan, kagaya ng isang taon, rice financial subsidy, binigay po yun. So, ano po ang tingin nyo doon, Yusek Arby? Actually, suportado po dapat natin ito. Yeah. Okay? Kasi yung pong 10 billion na first 10 billion, nakaatado na po yan. Oo. Meron na po diyang 5 billion for mechanization. 3 billion. Meron ng 3 billion for Seeds, yes. 1 billion credit, 1 billion. At saka sa credit po, nandoon na rin naman na. Kanya lang po, siguro, gusto rin nating ma-emphasize na hindi lang ayuda ang talagang gusto nating mangyari. Yung ayuda po na ipapamigay out of this ay dahil po sa kasalukuyang kondisyon ng pandemya. Tulungan natin ang ating mga mahihirap na magsasaka at mangingisda dahil kailangan din nila ng ayuda katulad ng ayuda ngayon na nabibigay sa mga mga kapatid natin, kababayan na sa urban centers. Huwag naman din nating kalimutan yung mga producers natin ng pagkain.
So, yan Pero po. ano pa, just to add lang, gusto rin nating ma-emphasize na yung ayudang yun ay sa panahon lang nitong pandemya, mas permanente po siguro kung maayos din natin yung access to financial support ng ating mga magsasaka at mangingisda. Institutionalized na. Ibig sabihin, nakapaloob na. No? Oo. Okay. So, yan po. Yan ang posisyon ng DA. At si Secretary mismo nagsabi, based doon sa Bureau of Customs noong 2019 at 2020, umaabot na daw po na 6 na bilyon ang sobra. So, magkakaroon po ng batas, again, ang Senate and House, kung paano gagastusin yan. Sinusuportahan din po naman ng Congress at ng Senate yung financial subsidy. Opo, kami po ay sasang-ayon ng todo. In effect, kasi para sa ating mga magsasaka at Yan po. mangingisda ito. Pero nakalimit lang daw po muna sa mga magsasaka na merong 2 hectares or less. Sabi, Actually, ang original, di ba, 1 hectare Okay, or less. pinaasan Kaya daw lang, napansin po natin na mukhang maraming na-etsapuera. yung 2 hectares, pwede pa rin. Yung 2 hectares, mas lalaki po ang porsyento ng matutulungan natin. Yes. Nag-compute po sa Secretary kahapon at lumalabas ng 1.5 million silang lahat. Mas dadami po na mga magsasaka ang matutulungan. Yes. Yan po. So, kay John Enriquez naman ang DCAS, what are the new policies regarding rice importation and hybrid rice program? Ang bagong polisiya po sa rice importation na siguro nadinig nyo na across the board po, for 1 year lang naman, yung other than ASEAN, 35% po in quota at quota. Dati 50% sa non-ASEAN, pero ngayon 35% dahil doon sa EO po na 135. So, anong comment nyo doon na Yusek Harvey? Iko-konteksto ko lang po yung kung bakit ganun. Tama. Kasi, bakit natin nirekomenda yun? Ano ho ba ang epekto ng ating ng taripa? Okay. In the first place. Ang tawag po ng mga ekonomista doon, ako po ay isang ekonomista, ang tawag po namin sa taripa ay protection. Okay? Pag sinabi mong protection, doon sa inefficient na production systems, Apo. pinoprotektahan natin para magtuloy sila sa hindi competitive na production systems nila. Okay. Pero alam niyo po ba na ang ating production systems, kunyari sa rice, sa totoo lang, competitive na po tayo. Oo nga. Kanya lang dahil sa protection, huwag muna tayo mag-import. Ganon. Okay. Maski na mag-import ka ngayon, kaya na nating labanan. Sa totoo lang. Yung ibang Example, mga farmers. may ibang mga farmers. Ganda Kaya na. kailangan po nating tulungan ang karamihan ng ating mga farmers para magaya po yung cost of production. Mind you po, sa Nueva Ecija, okay, is now between 350 to maybe 6 pesos per kilo of rice. Depende po sa technology ginagamit nila. Ibig sabihin po, dahil nga po sa binuhos na suporta na through the RTL and RCEP, tumaas na ang ating productivity, pati incomes ng per unit area. Opo. Malaki na RCEP po. at saka yung dati na rin nating programa sa DA. Pagtulong din po National sa Rice mga Program. both the new technologies coming in. Ang ating National Rice Program. Kausap ko po kasi kanina yung isang nagpo-produce ng technology yan. Okay. At sinabi niya na sa kanilang sistema on a per kilo basis, no? Ang average na productivity po is mababa po yung 9 metric tons per hectare. Okay, doble po more than double the national average. What if lahat po ng farmers natin ay matulungan na rin natin para makapunta, ma-adapt na po nila itong production na ito. So, itong sistemang ito. Nandyan na po eh. Oo nga. Hindi na po siya panaginip eh. Oo, tama. At kaakibat po niyan yung sufficiency ratio in other crops. Siguro pakita natin yung chart natin, Yusek RB kanina. Opo. I-flash natin para, again, nasaan ba tayo ngayon? Saan ba tayo? Ito pong data ito ay saan tayo lumulugar ngayon talaga? Antaya. Medyo nakaraang data na po ito. Pasensya na kayo. 2019. 2018 data yung mga yan eh. Anyway, ang sinasabi po nito is
yung pong mga pula dyan, ibig sabihin, yun ang level ng ini-import po natin na mga datos, ng mga crops na yan. Imagine nyo po, pagdating po sa garlic, napakalaki po ng ini-import natin. Ang garlic po, kaya naman natin i-produce dito We have now to strategize on how to do that. Tingnan nyo po yung ating mga isda. Ang dami po nating except sa tilapia. Okay? Almost Maganda 100% na tayo. Almost 100% tayo sa tilapia. Ganun po ang estado na gusto nating marating. Okay. Kasi po, ina-add ko po lahat ng mga importation natin itong nakaraang 5 taon. Pag idagdag mo po lahat yun, inaabot po ng 35 billion Yes. dollars. Okay. Sige po. Kumbaga, we really need to step up and really modernize our systems. Kaya kailangan mo ng budget ang DA. Kailangan po ng suporta, syempre, pero kailangan din nating ma-modernize yung sistema ng ating mga farmers. Tulungan po natin sila. Kasama po yan sa mga rekomendasyon po natin. Sige, salamat po. Tanong po ni EJ Gomez ng Manila Times. Ano pong update, latest development sa ating programang Farm Consolidation? May target po ba tayo this year and next year? Farm Consolidation. Kasi ngayon pong taon na ito, actually it's began late last year, nung in-issue po ni Secretary yung ating programa for farm clustering and consolidation. Nagsimula na pong mag-pilot. At based on experience po over the past half a year, marami na pong mga binabantayan tayong mga grupo-grupo sa bawat rehiyon ng Pilipinas. I think over 100 groups. Para po we can learn all the lessons from them. Okay. Paano po ba nila pinalakad itong farm consolidation and clustering? Ang sinasabi lang po namin is that dapat sa susunod pong taon, ang budget po natin, i-specify natin na hindi na po tayo tutulong ng paisa-isang magsasaka. Dapat Kasi kooperatiba as a dapat grupo. as a group, kung pwede silang mag-incorporate, tulungan natin sila. Kung hindi pa sila kooperatiba, tulungan natin silang Pero requirement po nitong programang ito, dapat may isang professional farm manager. Okay, so yan po. Natutulong po maggigiya sa bawat grupo Ayan po. na ipalakad yung kanilang mas makabagong pamamaraan sa produksyon. Okay, thank you po. Tanong pa rin po ni EJ Gomez, Yusek RB, pabor po ba kayo sa proposal ng private sector na yung sa IRA nila matatanggap, mag-alat sila at least 10% for agriculture? Ng mga LGUs. Yes. Pabor po ba tayo doon? Sinasuporta natin. At least 10% daw. Kanya nga po, ito yung gusto nating ligawan sa ating mga LGUs. Ano po? Hindi lang 10%. Sinabi mo kanina, Mandanas will come in and there will be at least 150 to 200 billion na 200 additional. Additional budget 234 po billion additional. sa ating mga probinsya, For a munisipyo. total of 1 trillion daw 1 trillion. Yun po. Pag in-add nyo po yan over the next Laki. 5 years, hindi ho ba? Napakalaki pong pagkakataon nito para po natin ma-activate yung sistema na rin ng ating mga LGU sa pagtulong sa magsasaka. Kaya lang kasi over the past 2 decades, medyo hindi po natin na-emphasize yung partnership na yun. Kaya po si Secretary Dar has been really strengthening our partnership with the LGU sa ULAP po at sa mga leagues of cities, municipalities, and provinces. Okay. At sa tulong po nila, sa partnership po na gusto natin sigurong i-propose, na lahat ng programa po ng DA will be co-financed ng mga LGUs at saka ng DA. Para po madodoble. Kung nabibigyan man kami ng certain amount na pang-ayuda sa magsasaka, with the Mandanas ruling, we know we can mobilize LGU support para dodoble pa po yung resources na mabibigay natin sa ating mga magsasaka at mangingisda. Okay, yan po. Thank you po. Tanong naman po sa Facebook Live natin, kay Pio Merle, ilan ba ang available commodity roadmap ng DA? Kaya matatapos yung update. Di ba binigyan tayo ng taning, Yusek RB? Actually, pinamamadali na yan ni Secretary. Kasi nga,
ganito po ang sistema kasi nun. Pag sinabi po kasi nating roadmap, ano po yan? Plano para sa lahat ng mga kasali sa industriya. Over the past decade kasi, may mga tinawag na roadmap na nagawa naman na po ng DA. Kaya lang, masyadong na-de-emphasize. Ang emphasis po sa mga institusyon lang natin. Ang gusto po ni Secretary Dar is, kailangan isama yung sektor. Kailangan sila mismo ay makikita natin yung direksyon ng paglago at pag-unlad ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ang road mapping natin, sila ang emphasis. Paano naman nila ma-market, mapoprocess yung kanilang mga produkto, mapoproteksyonan mula sa mga bagyo, pagkasira dahil sa kakulangan ng mga storage facilities. Ito po ang road mapping na tinatawag natin. I-address na po natin lahat ng mga kakulangan na yon, pangangailangan ng ating mga producers para maparating itong mga produktong ito ng high quality, good quality, hanggang sa hapagkainan at tinitingnan po natin yung nutrition na rin ng ating mga pamilya. Salamat po, Yusek Arby. Tanong naman ni Eileen Mencias, balik tayo doon sa issue ng baboy. Ano naman ang mga patakaran para mahikayat ang mga local hog raisers na muling bumalik sa pag-aalaga ng baboy? Yun po, ayon sa amin National Livestock Program, ayan po ay sa repopulation, doon po sa ASF free areas, ay magbibigay po kami ng pautang. Ang sa small backyard raisers, 500 million po yan, courtesy of ACPC. Ika-cluster po sila. Para sa mga commercial hog raisers naman po, andyan po ang DBP at Land Bank. Land Bank providing 30 billion of their resources and DBP naman po 12 billion. So ayan po, para sa mga commercial raisers and backyard hog raisers. Pasensya na po sa mga ating mga nagpadala ng katanungan. Yan po ay sasagutin namin through text or social media kay Annabel Surara, DCEC, Reven Ochabe ng Business World. Sasagutin ko po mamaya yan sa inyo. Yusek Arby, ang bilis ng oras. Kindly provide us with your closing statement for this in national food security, where to go, the way forward. Ay ano po, kailangan po namin talaga ng suporta ng lahat natin. Sama-sama po tayo, tulong-tulong po tayo dito sa direksyon ng pagsasagawa ng mga programa para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ang tulong po na kailangan natin hindi lang suporta, kundi ang atin pong pagtangkilik. Hindi lang po sa mga produkto ng ating bayan, kundi sa mga pagsali po sana ng ating mga audience sa mga programang magpapalago ng ating industriya. Example po, gusto po nating magbuo ng isang programa para po yung ating farm clustering and consolidation ay maging mas maayos at makahikayat tayo ng investor na maging kapartner ng ating mga magsasaka at mangingisda. Pero we have to organize our group so that they are partnering. Hindi lang po sila ay kumbaga hindi po master and ang relationship. Okay. Ang importante po partnership. Okay. So investors will come in as partners. Hindi po sila landlord. Ganun po dapat ang ating patakaran ngayon. Okay, so again, maraming salamat po Yusek Arby sa inyong panahon sa atin. Kaya sanay, yung tumanan, sabi nga, sa susunod na kabanata, balik po kayo. Again, po. Sa aming pagtatapos mga kaibigan, muli kami nagpapaalala sa lahat na dapat po ay tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain at iba pang essential inputs para po sa food production. Magtulungan po tayo para sa sigurado ang delivery ng mga pagkain at iba pang agri-products, agri and fishery products mula sa production centers hanggang pamilihan at sa hapagkainan. Magkaisa po tayo para sa lahat ng pamilyang Pilipino ay magkaroon ng access sa ligtas, dekalidad at murang pagkain. Nagpapasalamat kami muli sa ating mga magsasaka, mga isda, mga kanina farm families, yan po, kaninang at mga producers ng high-value crops, of course, and livestock. So, para makamit natin ang food security ng buong bansa.
Sa lahat ng miyembro ng DA family, muli pagpatuloy natin ang ating sama-samang pagkilos in partnership with the private sector, the local government units sa isang food secure and resilient Philippines with empowered and prosperous farmers and fishers. Sa aming mga bossing, lalong-lalo na kay Secretary Martin Andanar ng PCOO, PTB4, Radyo Pilipinas at Radyo TV Malacanang. Maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon sa amin dito sa Task Group on Food Security at sa Department of Agriculture. Para po sa mga karagdagang katanungan, kaalaman, please visit our website da.gov.ph and like our official Facebook page, Department of Agriculture Philippines. Ayan po. At meron po tayong sa mga video po, may YouTube channel ang Department of Agriculture, Ani at Kita. Yan po. So, hanggang sa susunod na virtual presser, on behalf of Secretary William Dar, Task Group of Food Security, ako po, si Noel Ocampo Reyes, ASEC for Coms, dito po sa Department of Agriculture with Yusek Arby Becerra. Maraming salamat po.